Mga kapatid sa pananampalataya, paano kung sasabihin ko sa inyo na mayroong isang mahiwagang sandali sa umaga na makapagbabago sa buong araw ng inyong pamilya? Isang sandaling magiging susi sa pagkakabuklod, sa kapayapaan at sa mga milagrong darating sa inyong tahanan. Ngayong umaga, makakasama natin ang Panginoon sa isang napakahalagang orasyon na magbabago sa lahat. Hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ang panalangin na magbubuklod sa inyong pamilya sa piling ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mag-subscribe na sa channel na ito, i-like ang video at makipag-ugnayan sa amin sa comments. Dahil ang mga panalangin, ito ay magdadala ng mga biyayang hindi ninyo inasahan. Simulan natin ang araw na ito sa tamang paraan. Humanda na ang inyong mga puso. Dahil ang Diyos ay may mga plano para sa inyong pamilya ngayong araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, sa pagsikat ng araw ngayong umaga, lumapit kami sa iyo bilang isang pamilya na nagkakaisa sa pananampalataya. Salamat sa bagong araw na ito na inyong ipinagkakaloob sa amin. Gabayan mo kami sa aming mga hakbang ngayong araw. Bigyan mo kami ng lakas, ng karunungan at ng pagmamahal na kakailanganin namin para sa isa't isa. Panginoon, ang aming pamilya ay inyong gawa. Kayong lumikha sa amin, kayong naganyong isa at kayong nagbigay sa amin ng pagkakakilanlan bilang mga anak ninyo. Ngayong umaga, ihahandog namin sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan at ang aming mga gawain. Gawin ninyong daan ang aming pamilya upang maipakita sa mundo ang inyong pagmamahal. Sa panalangin ito, hihingi kami ng inyong gabay para sa bawat miyembro ng aming pamilya. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat kami ay nangangailangan ng inyong paggabay. Salamat Panginoon sa mga blessing na natanggap namin kahapon. Salamat sa pagkain sa aming mesa, sa matatag na bubong sa aming mga ulo, at sa pagmamahal na nagkakapiit sa aming pamilya. Ngayong araw, hinihiling namin ang inyong proteksyon. Protektahan mo ang bawat isa sa amin sa mga panganib, sa mga karamdaman, at sa lahat ng masasamang balak. Bigyan mo kami ng wisdom sa pagdedesisyon, ng patience sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa at ng understanding sa mga pagkakaiba namin. Panginoon, gawing instrumento ang aming pamilya ng inyong kapayapaan sa aming komunidad. Gawing liwanag kami sa gitna ng kadiliman ng mundo. Mahal na Diyos, sa mga magulang sa pamilyang ito, bigyan mo sila ng walang hanggang pasensya at karunungan. Ang responsibilidad na ibinigay mo sa kanila ay napakabigat ngunit napakaginhawa dahil kayo ang kanilang kasama. Gabayan mo sila sa paggabay sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng mga tamang salita, ng tamang kilos at ng tamang desisyon para sa kapakanan ng buong pamilya. Sa mga panahong mahirap mag-decide, maging liwanag mo ang kanilang gabay. Sa mga oras na nagiging mahina ang kanilang loob, bigyan mo sila ng lakas mula sa inyo. Panginoon, ang mga magulang na ito ay nangangailangan ng inyong biyaya araw-araw. Hindi sila perpekto, ngunit ang kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya ay tunay at malinis. Tulungan mo silang maging mga halimbawang makikita ng kanilang mga anak. Gawing reflection mo sila ng inyong pagmamahal at inyong karakter. Sa trabaho nila, bigyan mo sila ng success, hindi para sa kanilang sariling kapakanan lang, kundi para sa kapakanan ng buong pamilya. Protektahan mo sila sa mga stress at sa mga negatibong tao sa kanilang workplace. Mahal na Panginoon, sa mga anak sa pamilyang ito, bigyan mo sila ng matalinong isip at mabuting puso. Gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga pangarap. Protektahan mo sila sa mga masasamang impluensya sa paligid nila. Bigyan mo sila ng kaibigan na magdadala sa kanila sa tamang landas. Sa kanilang mga pagsubok sa eskwela, maging
kasama mo sila. Bigyan mo sila ng wisdom para sa mga exams, ng confidence para sa mga presentations, at ng peace of mind sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, tulungan mo ang mga batang ito na maging mabubuting anak. Turuan mo silang respetuhin ang kanilang mga magulang at mahalin ang kanilang mga kapatid. Bigyan mo sila ng mga talento na magagamit nila para sa inyong kaluwalhatian. Hayaan mo silang matuklasan ang mga gift na ibinigay ninyo sa kanila. Sa kanilang mga friendship, gabayan mo sila na pumili ng mga kaibigan na magiging blessing sa kanilang buhay. Alisin mo sa kanila ang mga toxic relationships. Mga kapatid, nadarama ninyo ba ang presensya ng Panginoon ngayong mga sandaling ito? Ang panalangin, ito ay hindi lang ordinaryong panalangin. Ito ay pakikipag-usap natin sa living God na naririyan sa aming kalapit. Patuloy ninyong pakinggan ang buong orasyon dahil may mga espesyal na panalangin pa tayo para sa prosperity at protection ng inyong pamilya. Mahal na Panginoon, kilala mo ang mga pangangailangan ng pamilyang ito. Hindi mo kami iiwan sa kahirapan at hindi mo kami pababayaan sa mga problema sa finances. Ngayong araw, hinihiling namin ang inyong provision. Buksan mo ang mga pinto ng opportunity para sa breadwinner ng pamilyang ito. Magpadala kayo ng mga blessings na hindi namin inasahan. Panginoon, ang aming tiwala ay nasa inyo. Kayong nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at nagpapasuot sa mga bulaklak sa parang, hindi ninyo pababayaan ang pamilyang sumusunod sa inyo. Bigyan mo kami ng wisdom sa pag-manage ng aming finances. Turuan mo kami na maging good stewards ng mga blessings na inyong ipinagkakatiwala sa amin. Alisin mo sa amin ang spirit ng scarcity at palitan ninyo ng spirit ng abundance. Hindi ang abundance na nagiging dahilan ng pride, kundi ang abundance na nagiging dahilan ng gratitude at generosity. Panginoon, sa mga utang na meron ang pamilyang ito, tulungan mo kaming makabayad. Gumawa kayo ng paraan upang maging malaya kami sa financial stress. Bigyan mo kami ng mga business ideas, ng mga side income opportunities, at ng mga blessings na darating from unexpected sources. Kayong Diyos ng mga imposible ay makakalikha ng mga milagro sa aming finances. Protektahan mo kami sa mga scammer, sa mga investment scams, at sa lahat ng mga taong gustong manlamang sa amin. Bigyan mo kami ng discernment sa mga financial decisions. Panginoon, hindi namin hinihiling ang kayamanan para sa aming sariling kasiyahan lamang. Hinihiling namin ito upang maging blessing kami sa iba, upang makatulong kami sa mga nangangailangan. Gabayan mo kami na maging generous sa aming blessings. Turuan mo kami na ang pagbibigay ay hindi nagpapaupos, kundi nagpapahusay pa ng buhay. Sa mga investment na gagawin namin, maging guide mo kami. Sa mga decisions na kailangan naming gawin para sa future ng pamilya, bigyan mo kami ng clarity. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang provision. Salamat sa mga blessings na darating pa. In Jesus' name, naniniwala kami na ang financial breakthrough ay malapit na. Mahal na Divine Healer, sa inyong mga kamay namin inihahandog ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilyang ito. Kayong creator ng aming mga katawan ay siyang may kapangyarihan ding magpagaling. Panginoon, kung may sakit man sa aming pamilya ngayon, hayaan mo ang inyong healing power na dumaan sa aming mga katawan. Mula ulo hanggang paa, i-heal mo kami ng buo sa mga chronic diseases, sa mga kondisyong medical na matagal nang pinoproblema. Ipakita mo sa amin ang inyong miraculous healing. Kayong nagpagaling kay Lazaro, kay blind Bartimaeus, at sa marami pang iba, magpagaling din kayo sa amin. Protektahan mo ang immune system ng bawat isa sa amin. Palakasin mo ang aming resistance laban sa mga virus, bakterya, at sa lahat ng mga sakit na kumakalat. Sa mga senior members ng pamilya, bigyan mo sila ng healthy aging.
Panatilihin mo ang kanilang strength, ang kanilang mental capacity at ang kanilang joy sa buhay. Sa mga bata sa pamilya, gabayan mo ang kanilang physical at mental development. Gawing healthy ang kanilang growth, ang kanilang learning process, at ang kanilang emotional development. Mga kapatid, ramdam ninyo na ba ang healing presence ng Panginoon? Hindi kayo nag-iisa sa pagdadasal ngayong umaga. May libu-libong mga pamilya rin ang kasama natin sa panalangin ito. Makipag-connect sa amin sa comments at i-share ang healing testimonies ninyo. Panginoon, sa mga mental health struggles sa aming pamilya, depression, anxiety, stress, at iba pa, maging comfort mo kami. Bigyan mo kami ng peace na lampas sa human understanding. Alisin mo sa amin ang mga negative thoughts, ang mga worries na walang katapusan, at ang mga takot na kumukulong. Sa aming mga isip, mapalitan ninyo ng inyong peace at inyong joy. Sa mga addiction na kinakaharap ng sino man sa aming pamilya, maging breakthrough ninyo ngayong araw na ito. Bigyan mo sila ng strength na tumanggi sa temptation at ng wisdom na humanap ng tamang tulong. Gabayan mo kami sa pagpili ng mga pagkain na makakabuti sa aming kalusugan. Turuan mo kami ng discipline sa pag-exercise at sa pag-take care ng aming mga katawan. Protektahan mo kami sa mga aksidente, sa kalsada, sa bahay, at sa lahat ng lugar na pupuntahan namin. Magpadala kayo ng mga guardian angels na magbabantay sa amin. Mahal na Panginoon, ang pamilya ay inyong design. Kayo ang naglikha ng konsepto ng pagmamahal, ng pagkakaisa, at ng commitment sa isa't isa. Ngayong umaga, hinihiling namin na palakasin mo ang bond ng aming pamilya. Kung may mga away na nangyari, mga galit na hindi pa napapatawad, mga tampo na tumatagal na, paghilumhin mo ang mga ito ngayong araw. Gabayan mo ang mga mag-asawa sa pamilyang ito na magmahalan ng unconditional. Turuan mo sila na maging patient sa isa't isa, na maging understanding sa mga pagkakaiba, at na maging supportive sa mga pangarap ng bawat isa. Sa mga magkakapatid, alisin mo ang inggit, ang competition na hindi healthy at ang mga insecurity. Turuan mo silang maging best friends at maging supportive sa isa't isa. Panginoon, sa mga extended family members, mga lolo't lola, mga tito at tita, mga pinsan, gabayan mo rin ang aming relationships sa kanila. Gawing blessing ang aming pagsamama. Kung may mga family conflicts na tumatagal na, maging peacemaker mo kami. Bigyan mo kami ng courage na mag-reach out, ng humility na mag-sorry, at ng wisdom na mag-forgive. Sa mga family gatherings, gawing blessed ang aming mga pagtitipon. Alisin mo ang mga drama, ang mga chismis, at ang mga negative na usapan. Palitan ninyo ng tawanan, ng thanksgiving, at ng genuine na pagmamahal. Mahal na protektor, sa mundo na puno ng mga panganib, ikaw ang aming shield at ang aming fortress. Protektahan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya sa lahat ng mga threat. Protektahan mo kami sa mga criminal activities, sa mga hold-up, sa mga kidnapping, at sa lahat ng mga violent crimes. Magpadala kayo ng mga guardian angels na mag-iingat sa amin, sa mga sakuna, lindol, bagyo, sunog, baha. Maging aming refuge kayo. Kung darating man ng mga natural disasters, gabayan mo kami sa safety at protektahan mo ang aming mga property. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may protective covering sa inyong pamilya? Ang panalangin ito ay hindi biro. Ito ay spiritual warfare para sa safety ng inyong mga mahal sa buhay. Huwag ninyong iskip ang mga susunod na parte dahil may mga mahahalagang panalangin pa tayo. Protektahan mo kami sa mga spiritual attacks, sa mga witchcraft, sa mga kulam, at sa lahat ng mga dark forces na gustong makasama sa amin. Ang dugo ni Jesus ay aming covering. Sa mga workplace ng mga members ng pamilya, protektahan mo sila sa mga toxic na boss, sa mga backstabbing na colleagues, at sa mga unfair na treatment.
Gawing favor ninyo sila sa mata ng mga tao. Mahal na source ng lahat ng wisdom, sa bawat desisyon na gagawin ng pamilyang ito ngayong araw, maging guide mo and kami, mula sa pinakasimple na pagpili hanggang sa mga major life decisions, bigyan mo kami ng discernment para sa mga tao na makakasama namin. Turuan mo kami na makilala ang mga genuine na tao at ma-avoid ang mga may masasamang balak. Sa mga business opportunities na darating sa amin, bigyan mo kami ng wisdom na malaman kung alin ang blessing at alin ang trap. Protektahan mo kami sa mga scammer at sa mga investment schemes. Panginoon, sa pag-aalaga ng mga anak, bigyan mo ang mga magulang ng wisdom na alam kung kailan maging strict at kailan maging lenient. Gabayan mo sila sa pagdisiplin at sa pag-guide sa mga bata. Sa mga career decisions ng mga members ng pamilya, ipakita mo sa kanila ang tamang path. Kung kailangan nilang mag-change ng work, buksan mo ang mga tamang opportunity. Gabayan mo kami sa mga financial decisions, sa pag-budget, sa pag-save, sa pag-invest. Turuan mo kami na maging wise stewards ng mga blessing na ibinibigay ninyo. Sa mga relationship decisions ng mga single members ng pamilya, gabayan mo sila sa pagpili ng tamang partner. Protektahan mo sila sa mga heartbreak at sa mga toxic relationships. Mahal na Panginoon, hindi lang material blessings ang kailangan ng pamilyang ito. Kailangan din namin ng spiritual growth, ng deeper relationship sa inyo. Palakasin mo ang aming faith. Sa mga panahong hirap na hirap kami, turuan mo kami na mag-trust pa rin sa inyo. Sa mga panahong tila hindi kayo sumasagot sa aming mga prayer, turuan mo kami na mag-wait ng patient. Bigyan mo kami ng hunger para sa inyong word. Gawing priority namin ang pag-read ng Bible, ang pag-attend sa church, at ang pag-fellowship sa mga kapwa believers. Gabayan mo ang spiritual development ng mga bata sa pamilya. Turuan mo silang mahalin kayo from young age, gawing foundation ng kanilang buhay, ang relationship nila sa inyo. Alisin mo sa aming mga puso ang mga pride, ang mga bitterness, ang mga unforgiveness, at ang lahat ng mga sin na sumasagabal sa aming relationship sa inyo. Gawing vessels mo kami ng inyong love sa aming community. Tulungan mo aming maging good examples sa aming mga kapitbahay, sa aming mga workmates, at sa lahat ng mga nakakasalamuhan namin. Mga kapatid sa pananampalataya, nararamdaman ninyo na ba kung paano tayo ginagabayan ng Espiritu Santo sa panalangin ito? Ang lakas na ito na nararamdaman natin ay hindi galing sa atin. Ito ay galing sa Diyos na sama-sama nating pinagdadaanan. Mag-focus pa tayo sa remaining parts ng prayer dahil may powerful na blessing prayer pa tayo. Mahal na Panginoon, sa gitna ng aming mga hiling at petitions, hindi namin nakakalimutan na magpasalamat sa lahat ng mga blessings na natanggap na namin. Salamat sa buhay na ibinigay ninyo sa bawat isa sa amin. Ang bawat heartbeat, ang bawat paghinga ay mga regalo mula sa inyo. Hindi namin deserve ang lahat ng ito, pero binigay ninyo pa rin dahil sa inyong unconditional love. Salamat sa pamilyang binigay ninyo sa amin. Hindi perpekto ang aming pamilya. May mga flaws at mga challenges, pero ito ang napili ninyong vessel para sa amin upang matuto ng pagmamahal. Salamat sa mga pagkaing nasa aming mesa. Maraming pamilya ang nagugutom ngayong umaga, pero kami ay may pagkain. Salamat sa provision na walang kapantay. Salamat sa tahanan na binigay ninyo sa amin. May mga tao na walang matutulugan ngayong gabi, pero kami ay may safe space na matatawag naming home. Salamat sa trabaho ng mga breadwinners sa pamilya. Sa panahong maraming walang trabaho, biniyayaan ninyo kami ng source ng income. Hindi namin ito take for granted. Salamat sa kalusugan na meron kami ngayon. Maraming mga pamilya na nag-struggle sa mga malubhang sakit, pero kami ay relatively healthy.
Salamat sa healing power ninyo. Salamat sa mga kaibigan na naging blessing sa aming buhay, sa mga tao na naging instruments ninyo para sa aming growth at happiness. Salamat sa mga trials na pinagdaan namin at sa mga challenges na na-overcome namin. Nakita namin kung paano ninyo kami tinulungan at kung paano kami naging mas matatag. Salamat sa hope na ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Kahit may mga difficult times, alam namin na hindi ninyo kami pababayaan. Salamat sa inyong presence sa aming buhay. Hindi ninyo kami iniwan mag-isa sa mundo na ito. Kasama namin kayo sa bawat hakbang. Mahal na Panginoon, habang tumitingin kami sa future ng aming pamilya, natatakot din kami minsan sa mga uncertainties. Pero alam namin na ang future ay nasa inyong mga kamay. Gabayan mo ang mga plans ng pamilyang ito para sa susunod na taon, sa susunod na 5 taon at sa mga dekadang darating. Gumawa kayo ng mga miracle na hindi namin inisip na posible. Sa mga pangarap ng bawat miyembro ng pamilya, maging co-partner mo sila. Kung ang mga pangarap na ito ay ayon sa inyong will, gawin ninyong totoo. Kung hindi, bigyan mo sila ng mas magagandang alternatives. Panginoon, hindi lang para sa kasalukuyang henerasyon ang panalangin namin. Hinihiling din namin ang inyong blessings para sa mga anak ng aming mga anak, sa mga susunod na henerasyon ng pamilyang ito. Gawing legacy ang faith na meron kami ngayon. Ipasa ninyo sa mga susunod na generation ang pagmamahal ninyo, ang knowledge ninyo, at ang relationship ninyo. Protektahan mo ang bloodline ng pamilyang ito sa mga generational curses, sa mga patterns ng sin, at sa mga negative cycles na pwedeng maipasa sa mga bata. Bigyan mo ng breakthrough ang pamilyang ito na magiging blessing para sa maraming henerasyon. Gawing source ng inspiration, ng hope at ng blessings ang family name namin. Mahal na Panginoon, huwag namin nakakalimutan na ang aming pamilya ay parte ng mas malaking community. I-bless mo rin ang aming mga kapitbahay, ang aming barangay at ang aming bansa. Gabayan mo ang mga leaders ng aming community at ng aming bansa. Bigyan mo sila ng wisdom sa pagdedesisyon at ng integrity sa paglilingkod sa mga tao. Protektahan mo ang aming bansa sa mga threat, sa mga corruption, at sa lahat ng mga forces na gustong makasama sa aming kinabukasan. Bigyan mo ng peace ang aming lugar. Alisin mo ang mga violence, ang mga crimes, at ang mga activities na nakakapinsala sa community. Panginoon, habang hinihiling namin ang mga blessings para sa aming pamilya, naalala din namin ang mga pamilyang mas nangangailangan pa sa amin. Tulungan mo ang mga homeless families na makakuha ng sariling tahanan, ang mga gutom na makakain, ang mga may sakit na magamot. Gawing instruments mo kami para makatulong sa mga nangangailangan. Bigyan mo kami ng opportunities na maging blessing sa iba. Mga kapatid, naramdaman ninyo na ba kung paano naging deeper ang ating connection sa Panginoon sa panalangin ito? Ang spirit ng pagkakaisa na nararamdaman natin ngayon ay hindi lang sa aming pamilya, kasama natin ang buong body of Christ. Handa na ba kayo sa final blessing prayer natin? Turuan mo aming maging generous sa aming blessings, na mag-share sa mga nangangailangan at na maging part ng solution sa mga problems ng society. Mahal na Panginoon, ngayong nagtatapos na ang aming morning prayer, hinihiling namin ang inyong special blessing para sa buong araw na ito. Bless mo ang bawat hakbang na gagawin namin ngayong araw. Mula pagkagising namin hanggang sa aming pagtulog, mamaya maging kasama mo kami. Sa mga trabaho na papasukan ng mga members ng pamilya, i-bless mo ang kanilang performance. Gawing productive ang kanilang mga gawain at bigyan mo sila ng job satisfaction. Sa mga students sa pamilya, i-bless mo ang kanilang mga klase ngayong araw. Bigyan mo sila ng wisdom
sa pag-intindi sa mga lessons at ng good relationships sa kanilang mga classmates at teachers. Sa mga appointments na meron kami ngayong araw, gawing successful ang lahat. Kung may mga meetings, gawing productive. Kung may mga medical check-ups, gawing good ang results. I-bless mo ang mga pagkain na kakainin namin ngayong araw. Gawing nutritious at healthy ang lahat para sa aming mga katawan. Sa mga biyahe na gagawin namin, protektahan mo kami sa mga aksidente. Bigyan mo kami ng safe travels at on-time arrivals. I-bless mo ang mga conversations na gaganapin namin ngayong araw. Sa mga tao na makakausap namin, gawing blessing ang mga interaction na ito. Sa mga financial transactions na gagawin namin, protektahan mo kami sa mga scam at sa mga losses. Gawing profitable ang mga legitimate na deals. I-bless mo ang aming mga social media activities. Kung ano man ang mga posts namin, gawing blessing ito sa mga makakakita. Protektahan mo kami sa mga negative comments at sa mga cyberbullying. Sa mga household chores na gagawin namin, bigyan mo kami ng energy at ng good attitude. Gawing teamwork ang aming pamilya sa mga houseworks. I-bless mo ang aming rest time at recreation. Kung may mga movies na mapapanood, mga games na malalaro o mga hobbies na gagawin, gawing source ng joy at relaxation ang mga ito. Panginoon, lahat ng mga plans namin ngayong araw, inihahandog namin sa inyo. Kung ayon sa inyong will, patulutaduhin ninyo. Kung hindi, bigyan mo kami ng mas magagandang alternatives. Hindi namin kontrolado ang lahat ng mangyayari ngayong araw, pero kontrolado ninyo. Kaya nagtitiwala kami na lahat ng mangyayari ay para sa aming good. Sa mga unexpected events na darating, turuan mo aming maging flexible at maging positive. Sa mga challenges na haharapin namin, maging source ninyo ng strength. Mahal na Panginoon, habang nagtatapos ang panalangin namin ngayong umaga, hinihiling namin ang inyong final blessing para sa aming pamilya. Bless this family with your presence throughout this day. Let your angels surround us, your peace fill our hearts, and your love guide our actions. Panginoon, gawing testimony ang buhay ng pamilyang ito. Hayaan mo na makita ng mga tao sa paligid namin kung paano kayo gumagawa ng mga milagro sa mga sumunod. Sa inyo, bless mo ang financial status ng pamilyang ito. Magpadala kayo ng unexpected income, ng opportunities, at ng mga blessings na lampas sa aming expectations. I-bless mo ang health ng bawat miyembro ng pamilya. Patuloy ninyong pagalingin ang mga may sakit at protektahan ang mga healthy sa mga susunod na karamdaman. I-bless mo ang relationships namin sa isa't isa. Palakasin mo ang bond namin at gawing model family kami sa aming community. I-bless mo ang spiritual growth ng bawat isa. Palalimin mo ang aming relationship sa inyo at gamitin mo kami para sa inyong kingdom. Sa ngalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap namin ang lahat ng mga blessing na ito. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, natapos na natin ang napakahalagang morning prayer na ito. Pero ang prayer na ito ay hindi nagtatapos dito sa video na ito. Ang mga salitang narinig ninyo ngayong umaga ay hindi lang mga salita. Mga ito ay mga seeds na itinatanim natin sa spiritual realm. Ang mga prayers na ito ay may power na magbago sa inyong mga buhay. Sinisiguro ko sa inyo na ang Diyos ay narinig ang bawat salitang binigkas natin ngayong umaga. Ang mga blessing na hiniling natin ay nasa process na ng paggawa ng Diyos. Huwag kayong mag-give up sa pag-pray para sa inyong mga pamilya. Ang consistent na morning prayers ay nagbubunga ng mga milagrong hindi ninyo inasahan.